Napakagandang tanong. Una, siya ay tutulungan talaga ng PhilHealth in general, entitled siya. May kondisyon. Dapat siya ay active member ng PhilHealth. So, ibig sabihin, nakabayad siya doon sa kontribusyon. Covered siya sa ngayon. Kung October 2009 ba yan? So, dapat active ang kanyang membership. So, hindi nag-expire dapat yung membership niya. Dahil dito, sa ospital na pupuntahan niya doon sa Singapore, ay entitled siya ng equivalent to the level or cap, yung sinasabi nating bayad natin sa Makati Medical Center. Kung magkano yung ating i-compute sa Makati Medical Center, 5 araw, professional fee, drugs and medicine, i-cover natin totally doon yung sa equivalent na makukuha niya doon sa ospital sa Singapore. So, ganun kataas ang level of payment natin. Entitled siya. St. Luke's. Maganda sa kaka-level. Oo. Kaka-level sila. Tanong ko lang, kasi dito sa Pilipinas, meron kayong accredited hospital lang. Paano kung nasa abroad ka? May mga accredited hospital din ba kayo doon? Actually, hindi na natin nag-accredit sa abroad kasi alam naman natin na sila ay nagbibigay ng dekalidad na serbisyo kasi makikita mo equipment is highly sophisticated. Kaya automatic na accredited, we treat them as accredited. Kaya ibinibigay nga natin yung pinakamataas na antas ng binabayaran. So, halimbawa, ang nagbayad ng hospital bill yung amo niya, paano ang proseso? Magkakautang siya sa amo niya. Paano masisingil ang PhilHealth? Bali, ipadala lang niya dito sa Pilipinas yung kanyang mga resibo. Let's say, for example, duplicate, okay na po sa atin yun. Kasi alam naman natin na baka yung amo niya, kailangan niya nung original receipts. So dito, okay na kami doon sa mga certified true copy or basta duplicate copies. Ino-honor namin yan. At kung ang kanyang pagpunta ng Saudi, syempre, iba yung sulat. Yes, pati conversion. Ay meron kaming hinihingian dito sa atin, sa Foreign Affairs, pinapa-translate namin. Para madali yung pagkaintindi. Syempre, hindi naman tayo eksperto. So, may ugnayan na kami sa Foreign Affairs about the immediate translation. Kasi meron din naman mga amo na alam nilang karapatan nila, obligasyon nila na kapag nagkasakit yung kanilang katulong sa bahay o domestic helper o household managers, nila yun, obligasyon nilang sila ang magbayad. Di ba meron ganon? Yung mga ganun na ang mga amo or employer, okay lang yun. Pero pwede pa rin niyang ipadala sa atin. Kasi entitled siya dahil meron siyang PhilHealth dito eh. So, sa kanya na yun? Sa kanya yung na yun. yung babayad ng PhilHealth, sa kanya na, sa pamilya na, kahit pinayaran ng amo. Oo. So, kasi may entitled siya dito eh. So, would that mean parang additional kita? Nagkasakit siya, may premium siya dito. So, kailangan naman natin privilege ibigay. benefit Privilege niya yun. Tanong ko lang, bakit ang SSS, Pag-ibig Fund, may representative abroad, bakit kayo wala? Pag titingnan po kasi natin yung pag lalagay natin sa abroad, ang kailangan lang naman natin ay magbayad ka sa PhilHealth mo. Tapos, alamin mo lang yung kasi mas panatag dapat ang loob nila dito sa naiwanan na pamilya. 'Di ba? Ang talagang umalis siya, pinaka-concern mo talaga is you have peace of mind on the health or welfare of your family na nandito. Pag nandoon is may employer, so tinitingnan din namin yung posibilidad na mag-deploy through an mobile system. Meron na kaming pinilot dito sa Hong Kong, kaya lang nag-resign yung aming nakuha dito sa Hong Kong, di ba kapag magkakaroon kayo ng office sa isang embahada, nakita ko kasi lame-lamesa lang yan eh. Hindi nyo naman kailangan mag-rent ng isang kwarto, isang building. Magkakatabi lang yan, maliliit lang yan eh, parang tiyangge. Magkakatabi lang yan eh. Dito ang SSS, ito ang Pag-ibig Fund, dito ang, kasi table lang, tsaka one-on-one, isa lang. Hindi naman siguro ganun kalaki. Na para at least may direct communication with the OFW. Kaya nga po, sa ngayon, alam naman natin kung minsan limitado yung pagpupunta nila. So, ang may mga, like Hong Kong kasi maraming pumupunta, no? Ang pinakamaganda po ngayon dito ay dinidevelop talaga namin yung information technology na through online talaga. Yun ang the best ngayon. Kasi alam naman natin talagang punta lang sila sa isang shop, pwede na sila mag-inquire doon. So, yun yung gusto namin interactive na talagang ngayon nga, ilulunsad nga namin sa February 14, e-registration. Pwede na silang yung mga illegal na sinasabi mo na natuto, pwede na silang papasok ngayon, online registration. Tapos online payment. So, yun yung pinakamaganda talaga. Electronic, easy, para hindi matrace na illegal sila.
Sir, ako naman Diba? may question. Kasi we say that prevention is better than cure. Paano kung sa bago bang program ngayon ng PhilHealth, kasama na pa rin yung pagpapakonsulta on a regular basis other than just being confined? For the Napakagandang tanong yan. Dahil ngayon ay amin ng pinalawak, palalawakin ang benepisyo. At kasama na yan, tatawagin nating primary care benefit. So, dalawang component niyan. Yung unang primary care benefit, ito yung libreng konsultasyon. Correct. So, dito ay yung buong pamilya ay pupunta lang sila sa isang healthcare provider na tinatawag natin kasi mag-a-assign tayo ng mga healthcare provider in every family. So, dito ay magiging libre yung konsultasyon. So, sa initial computation namin, magbibigay tayo ng 500 pesos sa isang taon. So, hindi naman kasi ibig sabihin lahat magkakasakit. So, it's just a matter of computing it, the need of that community. So, yun yung gagastusin ng healthcare provider para ma-take care yung health needs sa outpatient doon. Pangalawa naman na sa bago magtapos ang taon, ito na yung primary care benefit 2 na nandoon na yung mga maintenance medicine. Ito yung anti-hypertension, Lapit na tayo dyan. antibiotics, mga edad natin, at saka yung mga anti-diabetes. So, yun yung susunod. Kaya, malaking bagay at malaking benepisyo talaga natin dito. Ito ang pinakabago, yung talagang outpatient benefit. Mr. Greg, uso-uso ang Facebook. May Facebook ba kayo? Meron na po tayong Facebook, especially OFW. We really separated an OFW Facebook kasi gusto namin immediate interaction. Kasi kung iisa lang yung papasukan sa dami. So, ang mga OFW So, nakahiwalay yung nakahiwalay ng account ay pumunta lang sila sa SPD PhilHealth, yung Special Program Department. SPD PhilHealth. PhilHealth. Nandun na, mag-friends tayo. At doon nga, ako nga tumutulong ko minsan kasi sabi ko sa mga tauhan namin, napakaiksi yung tanong, iniksian din niya yung sagot. Ang sabi ko, it's now an avenue for you to provide a better information. Lawakan mo na. Correct, So, yun yung aking advice ngayon. At yun nga, ginagawa na namin na they can do Facebook para So meaning pwede anytime. po sila mag-inquire, Yeah, mag-comment. opo, mag-comment. And you also put like updates, Yan, yung may Twitter din developments. kami. Pumunta lang sila doon pumunta sila sa PhilHealth, may Twitter doon. Meron ding Facebook. Pag PhilHealth lang, pero in general yun, napakadami yung pumapasok. Pero gusto namin binigyan ng attention itong OFW. OFWs. Kasi anytime, di ba, karamihan, anong oras ngayon dyan? Yung Tsaka mga ganon. ang mga OFWs So, napansin ko, ang daming oras mag-Facebook. mag-Facebook. So, Diba? baka yun yung mga wala si amo, nagre-rest sila. So, bigyan naman natin ng halaga yung kanilang Correct. transact ng business sa atin. Ito yung oportunidad na matouch naman tayo doon sa kanilang ginagawa doon. Ay, mabigyan reminder ng lang po sa Facebook. Merong isang OFW sa UAE na hindi siya nagpaalam na itag yung pictures ng family ng amo. Okay. Nakasuhan siya at may hearing siya ngayong February kasi nakita nung alaga Careful niya at hindi Ayan, pala... tama. na doon sa Facebook, nandun siya, picture-picture, na display niya, na post niya yung picture ng amo. Invasion of privacy daw yon. Sa atin okay lang yun, di ba? Tag dito, tag doon. Pero sa abroad, mag-ingat po kayo. Tama po. Merong mga among ayaw nakikita yung pamilya, yung mismong anak na nakakita. Nasa news yan, nasa website. Nagulat na lang siya, yung pamilya niya nasa Facebook nung kasama sa bahay. Opo, At tama po yan. may hearing siya sa alam ko Feb 6. Yeah, Yun. dapat may Mag-ingat po kayo. alituntunin po talaga tayo. Kami nga dito sa opisina, ang sabi nga namin is may alituntunin tayong susunod. Huwag naman ninyo yung pamilya nyo, sinasama nyo dyan sa SPD na Facebook. Dapat ito, pang-opisina, activities ng ating korporasyon para sa mga OFW lang ang Alright. pwede mong ilagay. Pero ang gusto ko namang itanong kay Sir Greg, gusto ko lang balikan yung So that's soon na yung konsultasyon ay mako-cover na rin. Kaya yung konsultasyon talaga, inumpisahan na natin ito ngayon sa mga mahihirap. Okay. So, ang next group na nga ito, tayo na other members ng The regular. grupo. Kasi nakita namin very effective na ito sa mga mahihirap. So, ang hangarin talaga natin ay lahat ng miyembro ng PhilHealth. So, immediately, start natin by group and before the year end, lahat tayo ay makakover na dito. May comment lang ako. May mga kamag-anak kami sa abroad. Pag sinabi niya na, dito na lang kayo sa New Zealand o sa Australia. Alam mo, pag nagkasakit ka dito, wala kang po problemahin. Gaalagaan ka ng gobyerno. Dito sa Pilipinas, pag nagkasakit ka, yung bank book mo, zero. Balance. Yan. Di ba? Tama po yan. Kaya nga, ang pagtitingnan ninyo, ang hangarin ngayon natin sa ating kasalukuyang administrasyon is universal health care.
kalusugang pangkalahatan. So hindi ibig sabihin na the government will take care. Ang inuuna natin, kaya nga tayo pupunta doon sa no balance billing, yung no out of pocket. Kasi yan yung sa ibang bansa hindi na humuhugot sa kanilang mga Correct. bulsa. Alaga sila. So yan yung talagang, kasi tax talaga ang sa kanila. So sa atin may mga contributor. So ang unang tumutugma sa mga ibang bansa, itong mahihirap, ito yung no balance billing na wala na, alaga na sila ng gobyerno, prima sa kanila na pagpapagamot gobyerno. So ito yung ating sinusundan naman ngayon, other sector, na do contributor tayo, dapat wala na tayong huhugutin sa ating pera. Bulsa. Yan yung gusto ng PhilHealth na dapat taasan natin yung support value. So hindi naman natin kaagad makukuha na 100%. So ang hangarin talaga natin ay at least 70 to 80% of your total bills maibibigay na sa Malapit na ba yan? fund. Yun ang Malapit kasi na bang sa mangyari? ngayon ang nakikita natin dito sa mababang kategorya like level 1, ito yung mga primary hospital. Halos 70 to 80 tayo. At pero dito sa mga St. Luke's, itong mga matataas, ay nandun lang tayo sa 30-40. So bakit? Kasi ang tataas nga ng kanilang singilin. So unang gagawin natin talaga ay dapat mag-designate sila ng PhilHealth wards para doon sa no balance billing. Kasi kagaya mo, kung ayaw mong magdagdag, doon ka sa No designated PhilHealth ward. So, no balance billing yun. So, isang paraan yun, pamamaraan. At pangalawang pamamaraan natin dito, kagaya ng sinabi ng aming presidente, ay meron tayong magiging designated catastrophic fund. Ibig sabihin, Ibig sabihin, yung mga malalalang sakit, kagaya ng Cancer. cancer, na halos lahat butas ng yung bulsa pagka ikaw Uy. may cancer. Di ba? mamamatay So, din. hanggang dito lang yung PhilHealth, meron na tayong idadagdag na pagkukuhanan. So, ang gusto namin, lahat ng mga social fund ng ating bansa, likumin yan at ilagay dito. At dyan tayo huhugot para dyan sa mga sakit na yan. So, nauumpisa na natin, umokay na yung PAGCOR, PCSO, and of course, yung Presidential Welfare Fund ng ating Ng presidente. presidente. So, uumpisa natin yan, yung tatawagan nating catastrophic fund. So, doon tayo. Ito may text tayo. Yung mga nakikinig sa Taiwan, sunshinetvradio.com. Meron po kaming network sa Taiwan. Radio Pinoy Fans Club. Sabi niya, for good na po ako next year. Ngayon, gusto ko nang umuwi. Sabi to ni Angie. Yeah. Pag uwi ko po ba, yung pagiging member ko, active pa rin. Ano ang gagawin? Magiging active, ituloy-tuloy lang niya yung kanyang pagbabayad pag uwi niya kung wala pa siyang edad na 60 o hindi pa niya nakumpleto yung 120 monthly contributions. Ituloy-tuloy lang niya at covered ang kanyang PhilHealth membership.